Naku, may madadaanan kang checkpoint. Kabado ka na naman. Kaya kakabado kasi hindi mo alam kung ano yung mga dapat gawin mo. Ano nga bang mga kailangan mong gawin during a PNP checkpoint? At ano rin naman ang mga pwede at bawal nilang gawin sa'yo at saka sa sasakyan mo? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Bago natin pag-usapan yan, napansin namin na karamihan sa inyo hindi pa naka-follow, naka-subscribe sa ating mga pages and channel. Malaking tulong ang inyong mga like, comment, and share para mas marami pang makapanood ng video na to. Tsaka syempre, follow na rin kayo. Tandaan natin mga brother na sa video na to ay pag-uusapan natin ang mga guidelines pagdating sa PNP checkpoint. Magkaiba kasi ang guidelines ng PNP checkpoint at saka sa LTO checkpoint. For the PNP checkpoint, this focuses on the overall safety, crime prevention, and security natin. Sa ibang pagkakataon, kung gusto nyo naman malaman ang mga guidelines pagdating sa LTO checkpoint, i-comment mo lang sa baba, LTO. Kadalasan ang tingin natin sa mga checkpoint, lalong-lalo na kapag pulis. Naku, kinakabahan na tayo kasi baka mapatrouble tayo niyan o kaya baka abala, di ba? Dapat hindi. Because tandaan natin mga brother na yung mga kapatid nating kapulisan ay kasama natin to make sure that everyone is safe, secured yung ating kapaligiran, tsaka syempre, walang threat sa ating safety. Ulitin ko for PNP vehicle inspection or checkpoint, nandudun lang sila to check the vehicle and hindi para gawan tayo ng masama. So tandaan lang natin when approaching a checkpoint, for us to basically consider it as a valid checkpoint, may mga guidelines yan. Si PNP mismo naglabas sila ng guidelines kung ano yung mga dapat na present on these given checkpoints. Ang ilan sa mga guidelines for it to be considered as a valid checkpoint at hindi checkpointan lang ng kung sino-sino. Unang-una, kailangan yan ay merong marked patrol vehicle. Sasakyan ng polis, yung may mga label ng PNP, yung mga ganyan. Pangalawa, dapat ang mga personnel na nandyan ay in uniform. Kasama na rin doon na kapag nakausap natin sila, mapapansin natin, dapat yan either may ID or may nameplate. And when approaching the checkpoint, at least mga around 20 meters prior to the actual kung saan nakapwesto yung mga kapatid nating polis, dapat yon may signage that there is a checkpoint ongoing. Habang paparating tayo sa mga checkpoints na to, tandaan natin, maging kalmado lang tayo. Kung wala naman tayong ginagawang masama, hindi tayo dapat kabahan. Mapakotse yan o mapamotor, i-dim mo na o kaya ilaw mo na yung ilaw mo. Para sa mga nakakotse, preferably buksan mo na yung cabin lights mo. Yung ilaw sa loob ng kotse para meron na kagad silang visual inspection sa'yo. At saka syempre, primarily to verify your identity and the vehicle's legitimacy to be on the road, is ihanda mo na rin yung iyong driver's license at saka yung updated registration papers mo, yung ORCR at saka yung lisensya. Kung walang dashcam yung sasakyan mo o kaya cabin cam, yung merong camera sa loob ng kotse mo o kaya naman wala kang camera sa helmet mo o kaya walang dashcam or camcorder yung motor mo, just be ready to record the whole checkpoint process using your mobile phone. Mamaya mas pag-uusapan pa natin yan kung ano yung mga guidelines dyan para siguradong hindi mag-escalate yung situation. Kung meron kang angkas o kaya naman kung meron kang pasahero, mas maigi na yung pasahero na yon, yung angkas na yun, makakapag-record ng buong pangyayari during the checkpoint. Tanong, pwede ko nga bang i-record ang pulis habang nasa checkpoint ako? Ang simpleng sagot, yes. Dahil itong mga checkpoint na to, it is considered as a public interaction. Lalong-lalo na kapag napansin natin na yung kapatid nating mga kapulisan ay meron naman ng body cam. So the fact that there's already a body cam that's subject to public, then the conversation is already public. Therefore, meron kang karapatan na i-record yung buong checkpoint, yung buong conversation na yon. Minsan may mga pagkakataon lang na maaring hindi ito pwedeng i-record kasi maaring i-quote yung anti-wiretapping law. Pero tandaan natin na yung anti-wiretapping law is ipinagbabawal nun yung private conversation. So the fact that this is a public service being conducted by a public servant, yung mga kapatid nating pulis, therefore, it allows us to record again the whole interaction. Tandaan natin mga brother na kapag tayo ay magre-record ng mga ganitong conversation, mga ganitong sitwasyon, hindi para ilaglag ang kung sino man. It is just for documentation purposes. It is for your safety at saka syempre safety na rin yung mga kapatid nating kapulisan. Para mas safe at walang issue ang lahat, it would be better as well if you will let the officer know na ikaw ay magre-record. Basta, tandaan natin, manatiling kalmado. Pwede nating sabihin ng maayos na
Sir, for our security, i-record ko lang po itong interaction natin. Or, Sir, para po safe tayong dalawa, for documentation purposes, i-record ko lang po itong checkpoint process natin. Ganun lang naman, kalmado lang mga brother. Hindi yung tipong kukunin mo yung telepono mo at sasabihin mo, record kita ah. Hindi ganun. Kasi that in itself, you are already escalating the situation na kaagad. Marami kasi mga hindi pagkakaintindihan ang naguugat dun sa simpleng kakulangan pagdating sa respeto o kaya pakikipag-usap ng maayos. Again, pwedeng i-record ang PNP checkpoint. Mas maigi if you will let the personnel, the officers know that you are recording. Ngayon naman, kung pagbabawalan ka, nagpaalam ka na kung pwede mong i-record yung buong conversation, yung buong interaction, at hindi papayag yung officer na kaharap mo, then just don't argue, don't escalate, huwag ka nang makipagtalo. Just be sure na matatandaan mo lahat ng nangyari. And then afterwards, tsaka mo na lang i-record, i-document mo kung ano yung nangyari. Halimbawa, medyo pinalagpas ka na, nakaalis ka na sa checkpoint, then you can call someone, you can video yourself regarding what happened just to account kung ano mismo yung mga nangyari during the checkpoint interaction. Kasi that point, mas matatandaan mo yung mga actual na nangyari. Hindi dahil sa kinukonsinti natin na tayo ay pinagbabawalan, na i-exercise yung karapatan natin to record the police officers, pero ano na lang, give way na lang, again, maging kalmado tayo kaysa mag-escalate pa into a worse situation. Mas maigi na rin na yung mga sasakyan o motor natin ay may mga dashcam o kaya sa mga sasakyan yung merong cabin cam, yung nakatutok mismo sa loob ng kotse at hindi lang sa labas. Kasi yun, automatic nagre-record naman na yun. So you don't have to go to the hassle of pulling up your phone and then recording, di ba? Mas may iwasan natin yung mga ganong conversation. Although again, out of courtesy, it would be better if we will inform our police officers, sir, for documentation, meron po kong dashcam, meron na kong cabin cam, o kaya sa mga motor natin, di ba? Meron akong helmet cam, meron akong camera dito. For our safety, nare-record lang po natin itong interaction natin. More often than not naman, walang problema, papayag yung mga kapatid nating police dyan. Kapag ongoing naman na yung checkpoint, okay na, nandun ka na, kausap mo na yung mga opisyalis, kausap mo na yung mga police officers natin, then you can roll down your windows kapag ikaw ay nakakotse, o kaya naman kapag ikaw ay nakamotor, if they require you to remove your helmet, okay lang yun. Kasi again, syempre, pag naka-helmet, hindi makikita yung mukha natin, they won't be able to validate your driver's license. Although sa mga checkpoint naman na nadaanan ko, ako mismo, parang tiningnan lang yung driver's license and then registration. Kapag match naman yun, normally hindi na sa akin pinapatanggal yung helmet, mabilis lang naman. But in cases wherein they will ask you to remove your helmet, that's a reasonable request for the police officers para ma-validate yung person, yung pagkatao nung actual rider na nasa loob ng helmet. Kapag ikaw naman ay nakakotse, i-lock mo yung mga pinto mo. Karamihan naman ng mga kotse ngayon naka-power lock na. So just lock your door just to prevent unauthorized access. Hindi sa sinasabi natin na meron silang masamang intensyon, pero para maiwasan yung mga questionableng galawan, yung mga questionableng pag-akusa sa isa't isa, be sure na nakalock yung ating trunk, yung ating mga pinto, para siguradong ang nasa loob lang ng sasakyan mo ay ikaw lamang o kayo lamang ng pasahero mo at yung mga kapatid nating pulis ay visual search lang, nasa labas lang ng mga sasakyan. Tandaan natin, hindi mo kailangang lumabas ng sasakyan. Kapag nakamotor, hindi mo rin kailangan bumaba ng motor mo. Lalong-lalo na kung sa mga kapatid nating riders, ready naman na. Yung iba kasi may mga belt bag na, may mga chest bag na ready na yung kanilang mga driver's license and registration. So long as you present those, okay na yon. Tandaan natin na itong mga PNP checkpoint are just visual searches, mga brother. Okay? Anong ibig sabihin ng visual search? Tingin-tingin, sigip-sigip. So imaginein mo na sa sasakyan ako, naka-roll down na, nakababa na yung bintana ako, they can look around. They can use their flashlights on certain parts of your car. That's fine. Pero if they require you to open your glove compartment o let's say may nakita silang box dyan, pinapabuksan nila sa'yo o kaya yung dito, yung compartment sa gitna ng mga sasakyan, gusto nilang pabuksan, hindi tayo required na buksan or sumunod sa mga ganong request ng kapulisan. Kahit yung mga bags natin, ba, meron kang bag, meron kang handbag sa tabi mo, o kaya naman nakamotor ka, meron kang belt bag, meron kang chest bag, meron kang backpack, kahit yung compartment mo, sasabihin nila, buksan mo yung mga yan, gusto makita yung loob. Hindi tayo required na sumunod sa request na yon. Again, that is just a request.
If you will give consent, kung papayag ka, then you may do so. Pero kung hindi ka komportable, kung ayaw mo, hindi ka nila pwedeng pilitin. Hindi ka rin pwedeng isubject sa physical search. Yung kakapkapan ka, papatayuin ka sa gilid ng sasakyan mo, papalabasin ka ng sasakyan mo, isa-search nila kung ano yung mga nasa bulsa mo, o kaya, gaya nga ng sabi ko, kakapkapan ka sa iba't ibang parte ng katawan mo, hindi nila maaring ipilit yung ganong request. Again, that is a request. So kung hindi ka komportable, do not give them consent. Huwag kang pumayag unless, may unless dyan mga brother, there is probable cause. Ano nga ba yung probable cause? Ang probable cause ay, sa madaling salita, isa itong reasonableng basihan or factual circumstance that a crime has been committed. Merong krimen, merong batas na nalabag. Again, ang importante dyan, merong factual, objective basis. Bakit ka nila aakusahan? Bakit nila iisipin na meron kang violate, meron kang nilabag na batas, o meron kang krimen na ginawa? Ang example nun, mga brother, na timingan mo, na checkpoint ka, yung sasakyan mo o motor mo, gewang-gewang, di ba? So, pag hinto mo sa checkpoint, they may suspect you of maaring lasing ka, di ba? Driving under the influence. Then, they may have a probable cause na gawin yung mga bagay na search you, test you, yung mga ganung bagay. O kaya naman, nagmamaneho ka, o kaya sa bag mo, halimbawang pagkuha mo ng rehistro mo, may nakitang nakasukbit na baril dyan, kilaruan man yan o hindi, then they may have the right to search you kasi may baril ka eh. Diba? So, maaring pabuksan na nila yan kasi hindi nila alam kung yung baril na yan ay lisensyado, do you have the permit to carry, or gagamitin mo ba yan sa isang krimen. Again, there should be a probable cause. Ano ulit yung probable cause? There is an objective basis for a suspicion of crime. Hindi krimen na kagad, suspicion. Maari kang may malinaw na basihan kung bakit kapag sususpetsahan na meron kang nilabag na batas. That is probable cause. Pero kung wala, at ipipilit nila na buksan ng sasakyan mo, lumabas ka, i-search ka, kapkapan ka, bawal yun mga brother. You can again politely decline. Huwag kang pumayag na i-search calmly. Hindi mo kailangan makipagsigawan to avoid further escalation ng sitwasyon. Ulitin ko lang itong PNP checkpoints are visual inspection. If you are not comfortable in these searches beyond the visual inspection, then do not give consent unless there is probable cause. Sana malinaw yan mga brother para hindi maabuso yung ating mga karapatan. At the same time, maprotektahan din naman yung mga kapatid nating kapulisan. Pagkatapos naman ng buong checkpoint interaction, you are free to go, okay na, pinaalis ka na, and then do not hesitate to report any misconduct na nangyari. Kaya nga, mas maigi kung naka-record yan, video pa rin ang pinaka-matibay na basehan, matibay na witness. Ika nga, if in case there are any misconducts. Kung sakaling may mga inappropriate actions na nangyari during the inspection or during the checkpoint, huwag ka nang makipag-away. Lalo na kung okay naman kung pinaalis ka na. But if you feel like there were certain rights na natapakan yung karapatan mo, then report it to the proper authorities. Huwag ka nang makipagtayo dito sa opisyal or sa police officer na sa tingin mo ay nagkamali or na-violate yung karapatan mo. So in case you're flagged down, na hinto ka, na para ka, that's fine, that's normal. It's okay for us na hingin ang kanilang name and badge ID. Kasi yung name at saka badge ID niyan ay maaaring magamit mo when you file your report naman on your end. Again, for documentation purposes. It would also help if you can take note of the plate number of the marked vehicle, yung police mobile na gamit nila, again, for record purposes. Kung sakaling issuehan ka ng violation ng PNP, ng mga kapatid nating police, at hindi ka nag-a-agree, tututol ka, uulitin ko, huwag ka nang makipagtalo, huwag ka nang makipagsagutan, pinakamaganda pa rin ang maging kalmado. You can actually file a dispute for that later on. Sa ibang pagkakataon, pwede nating ipaliwanag yan, i-comment nyo lang sa baba, dispute, kung gusto nyo makita yung video natin yan, because there's another process na kailangan natin sundin when filing for a dispute against PNP sanctions, mga brother. Pero again, tatandaan natin, ulitin ko ang police checkpoint ay hindi nandyan para mang-abala. Ang police checkpoint ay nandyan para siguraduhin ligtas, crime-free,
at safe yung lugar na iniikutan natin, na pinagmamanehuhan natin. Oo, hindi naman kaiga sa atin, may mga tiwaling pulis. Pero alam ko sa sarili ko, mas marami yung mga matitinong pulis. Kaya hindi dapat kalaban ang tingin natin sa kanila, kundi kakampi. So long as we are not violating anything, wala tayong nilalabag na batas at susunod tayo sa proseso ng checkpoint, dapat wala tayong maging problema. So hanggang dito na muna yung video natin mga brother. Sana nakatulong to hindi lang bilang dagdag kaalaman, kundi sa pagiging mas kalmado natin pagdating sa checkpoint. Kasi kahit ako may mga tropa ako na hanggang ngayon parang kabadong-kabado pag may checkpoint, wala naman silang ginagawang masama. So yan ang mga kailangan nating tandaan when facing a PNP checkpoint. Ulitin ko, iba po ang LTO checkpoint. If you want us to cover that, anong mga guidelines nun, anong mga bawal at hindi, i-comment nyo lang sa baba, LTO. In the meantime, para hindi ka magpohya sa lahat ng mga motorcycle news, reviews, and tips, be sure to follow lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. To the next video mga brad. Salut!